Since November 1, magtakutan tayo. So one of the most scariest things na nangyari sa akin, guys, is nung nagtatrabaho pa ako sa ospital. I remember that very, very vividly. Nasa 10th floor ako. And then, pupunta ako sa office namin, which is the 4th floor. So from the 10th floor, kailangan ko mag-elevator. Ako ay may fear ng elevator kasi nung bata ako, na-trap ako sa elevator. So it took me so long para mag-ride ng elevator na mag-isa. So ito na yung times na matapang na ako. So, sumakay ako sa elevator sa 10th floor. And naalala ko nito kasi tinetext ko yung mama ko noon, nangungutang pa ako. Di ba nakakahiya? Nangungutang pa ako noon. So ngayon, nagte-text ako sa mama ko sa ganyan. Mag-isa akong pumasok sa elevator. So, ting! Sabi niya. So, nag-open siya. So, pumasok ako sa loob, tapos mag-isa ako. So, ako walang pakialam na mag-isa ako. Kasi nga, mangungutang ako sa mama ko. Nung nagte-text ako ganyan. And then, nag-close na yung doors. And then, nagte-text ako ganyan. Tapos mamaya, actually, hindi ko pa napansin agad. Mamaya, parang meron ako narinig. Noong una, hindi ko siya pinansin. Tapos, kasi nga busy ako nangungutang sa mama ko. Tapos naulit-ulit. Doon na. I think siguro mga pangalawa o pangatlong ganon, sut-sut. Doon ako, biglang, wait, parang may sumusut-sut. Tapos nung na-realize ko yun, guys, ayoko nang gumalaw. Ayokong tumingin kahit saan. Ayokong tumingin sa taas kasi baka boo, ganon. O kaya ayokong tumingin sa gilid kasi baka hello, nandyan siya. Ayan. So, nag-freeze ako, guys. Tapos nakatingin lang ako sa cellphone ko, tapos nanginginig na ako ganyan. Eh, di ba pag ang phone nyo, hindi nyo ginalaw ng matagal, nag-off siya. So, nag-off yung phone ko. Nag-off yung screen. At pag nag-off ang screen, guys, ano nangyayari? Di ba nagiging mirror yung ating phone? So, biglang, buong elevator nakikita ko na. Napapikit na lang ako, guys. Kasi natakot talaga ako kung ano ang makikita ko. And this is while the sut-suting is happening. Isang mapagpalang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Muli, ako si Binibini Trisha at isa sa mga lecturer ng Lip Review Center. Ayan, narito ako para magbahagi sa inyo ng aking nakakatakot na karanasan. Nangyari ito noong nagre-review ako for September LET para sa aming licensure examination for teachers. Alam naman natin tuwing nagre-review, di ba? Inaabot ng madaling araw. Ganun ako kasipag noon. Ngayon, one night, habang nag-a-answer ako ng sample LET question, biglang parang may hangin dumaan sa likod ko. Ako na lang yung gising. I checked the time. It was 2:39 a.m. Chinek ko talaga yung time. Tapos, nung naramdaman kong lumamig yung pakiramdam ko, parang may hangin talagang dumaan sa likod. Naisip ko, baka dala lang ng kapaskuhan. Christmas breeze ko ba? Kaya malamig. Ngayon, pagkatapos ng ilang minuto, tumaas naman yung balahibo ko. Tapos parang bumabalik yung lamig na naramdaman ko. Pero chinek ko yung curtain, chinek ko rin yung fan. Hindi naman siya sa akin nakatutok. Wala siya sa akin, sa pwesto ko. And then wala rin hangin sa labas. So, saan ang nagaling? Then chinek ko ulit yung time. It's already 3:02 a.m. So naisip ko yung oras, ng mga nakakatakot na oras. Alam niyo yung ginawa ko? Itinigil ko mag-review. Itinigil ko talaga mag-review. And then, alam mo yung pupunta ka sa higaan mo na isa lang yung, nasa isang way ka lang nakatingin. Doon lang sa kung saan yung dadaanan mo papuntang higaan. Hindi ka nalilingon sa left, right, lalo na sa likod. Hindi ka lilingon doon kasi iba talaga yung pakiramdam. Habang humihiga ako, tumataas yung balahibo ko, kung ano-ano na naiisip ko. Pero focus lang sa goal. Ang goal, yung makahiga. So, ayun, natulog ako ng mahimbing, ng parang stiff lang. Nasa isang direction na ako nakaside, nasa left side na ako. Walang lingod-lingod kahit saan. So, siguro, until now, wala akong sagot kung ano yun. Pero, malay nyo, it's a sign na mag-rest na ako. Hi teachers!
since November na, I'm gonna share with you. Actually, hindi siya nakakatakot or involve mga multo-multo. Pero somehow, very, nakakatakot siya for me. Kasi it's about dreams. Alam niyo yung phase or stage ng youth natin kung saan always tayo nag-overthink. This happened during or way back when I was in high school. So, umabot talaga ako sa point na I keep on thinking, like, what if mawala yung mga mahal ko sa buhay, like yung mama ko, papa ko, kapatid ko, lola ko, like, naging talaga siya sa akin, nag-anxiety talaga ako doon. Like, every day, before I go to sleep, I cry, I keep on thinking na darating yung araw, na mawawala sila, and all. And then it goes on, like, mga weeks talaga. Like, I always keep on crying, I always kanang think about that worst case scenario. What will I do? So, hindi ko alam ha, pero parang na-depress ako noon eh. So, isang gabi, nakatulog ako. And then, nightmare talaga, as in, naginip ako na, nawala yung papa ko, namatay siya. Tapos, sa panaginip ko, namatay siya. And then, I can still remember, yung sinuot niya nung time na yun. Grabe talaga yung iyak ko, as in, sobra. Tapos, gumising ko. So, after that, umiiyak talaga ako, iyak, magayong mata. And then what's nakakakilabot is that when I woke up and I look for my dad, for my father, yung suot niya na nasa libingan siya is the same na sinuot niya nung araw na yun. And grabe talaga guys, like, di ko alam bakit same yung suot niya. So dun talaga nag-overthink ako. And that time, kasi yung papa ko nagtatrabaho, so he will dito sa bahay na to, sa province, sa Barili. And then, pupunta siya ng city kung uuwi siya dito. After dito, uuwi siya ng city. And that day, I thought na babalik siya sa city. So, parang, grabe talaga yung pag-overthink ko. Like, what if, sign yun na baka may bad namang yayari. Something unpleasant will happen. So, I keep on kaya I keep on telling my papa talaga na, please, huwag mo na pumasok sa work, huwag ka mo nang magmotor, kasi nagmumotor siya guys. So, teachers, nagmumotor siya. So, yun talaga kasi overthink. And then, nung time na yun, may league, kasi may larong volleyball. And then, maraming mga coconut tree doon. And then, every time na pupunta siya doon, like, I always say, pa, yun dira, huwag ka dyan, lumayo ka dyan. As in talaga, para akong praning nun. So, yun ang kwentong nakakaik. As in talaga, like, yung suot niya sa panaginip ko is the same na sinuot niya nung araw na yun when I woke up. And I will never forget that. It's really a nightmare. But thank God, and by God's grace, until now, my family is kind of healthy, still kicking and alive. And yeah, hopefully, long life pa. How about you? Ano yung kwentong kababalaghan mo? Since we're celebrating All Saints Day, I would like to share a story of mine about a terrifying, horrifying experience. Pero yung kukwento ko today ay hindi siya tungkol sa encounter with a supernatural being or a ghost, but rather it is a horrifying, terrifying experience na nangyari sa akin as a teacher. So right now, I'm already teaching in the college, and the subject na tinuturo ko ay mythology. So, in my introduction, I told my students information about Hera, the wife of Zeus. So, sabi ko, wife of Zeus, Hera, is the goddess of childbirth and marriage. And then, one of my students, told me na, sir, mali po kayo. Hindi po siya goddess of marriage. So, natakot ako kasi una-una, that's my first, day in the class. First time pumasok klase nila. So, I would like to set standard. I would like them to know who I am, kung ano bilang isang teacher, na I am competent in teaching the subject. But the student asked me and told me na,
yung sinabi ko daw ay mali ka sir, sabi niya ganyan. So, medyo kinabahan akong konti, mali ba ako? I questioned myself. So, nagpatuloy yung pagpapakilala ng mga estudyante. Nagpatuloy yung pagpapakilala ng mga estudyante. And then, habang nagpapatuloy siya, binuksan ko yung cellphone ko. And I tried to search if mali ba talaga ako. Ang mahirap, walang signal dahil walang internet, wala yung wifi, hindi umaabot dun sa classroom namin. So thankfully, may Merriam Webster's Dictionary and lumabas doon na Hera is the goddess of childbirth and marriage. So ayun, thankfully, binalikan ko yung estudyante ko and I showed the students and showed her that I am correct. Maybe one of the scariest things that can happen to us as teachers is yung matanong tayo ng mga bagay na hindi natin alam because people expect us to know everything. But as teachers, of course, we have to accept na hindi naman natin alam lahat. Pero syempre, bilang teachers, dapat before we go in the class, before we teach something, we must make sure na alam natin siya para hindi tayo matakot kapag tinanong tayo ng mga estudyante natin.